Mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, ang dami hong lumabas na kwento po, mga kabida. Patungkol ho dito kay Mr. Ramil Madriaga po, ang nagpakilalang aide dati daw, ni Vice President Sara Duterte. Okay? At nag-akusa din kay VP Sara, mga kabida, na suportado daw ng mga drug lords at ito hong mga pogo operators, Isa sa mga ayaw hong maniwala dito sa kwentong ito hong si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, mga kabida, isa sa mga nasa security team, dati ni Vice President Sara Duterte, po. Dahil sa kwentong yan, mga kabida, napamura po ito hong si Cardema po, mga kabida. Ang sabi po dito sa balita po ng balita ngayon, mariing sinupalpal ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema ang kumakalat na umano'y bombshell expose na inuugnay kay Vice President Sara Duterte matapos gamitin ang litrato ng isang lalaking hindi naman umano kilala ng kanilang security team. Ayon sa kanya, halatang peke ang kwento na ginagawang issue para lamang manggulo. Sa kanyang post, diretsong banat ni Cardema. Ito yung sinabi po ni Cardema, mga kabida, Kahit sinong may topak pwedeng gumawa ng affidavit at para makapag-notarize ka sa loob ng kulungan, alam mo agad na may collaboration with authorities. Sabi pa niya, may kaisa-isang photo niyang siraulong whoever na yan at ginagamit pa raw ang maling photo angle para palabasing kasama sa inauguration ang lalaki. Pinunto rin ni Cardema na kung totoong security personnel iyon ni VP Sara, dapat ay tama ang suot. Okay? Anya, kung security ni ma'am yan, hindi ganyang barong ang suot niyan. Magsampung taon na kaming kasama ni ma'am at kakilala majority ng mga taga-PMA, PNPA, AFP at PNP na nakadetail sa kanya. Sino yan? Binira rin ni Cardema ang umano'y ipinakalat na educational background ng lalaki. Ulit-ulit pa yung nag-Sebastian Law daw siya noong 1991 to 1994. Ano ngayon? Elementary lang si ma'am noon. At sa dulo, ang banat, napamura po, mga kabida, ito hong si Cardema. Okay? Usap-usapan sa Davao City at sa mga kakilala ay, ayan, bumaliktad Ang usapan today sino yung siraulong GAGO? Abnoy na yun. Para kay Cardema, malinaw na ang tinatawag na expose ay fabricated, misleading at halatang gawa ng taong may masamang intensyon, manira at manggulo. Sino yang PI na yan? So, ganun, mga kabida. Sa kwentong yan, nagsanga-sanga na po, mga kabida, yung lumabas po, laban dito kay Madriaga, po, mga kabida. Isa palang bilanggo po ito, mga kabida, at kinasuhan dahil sa kidnapping. Okay? Ito kong si Madriaga. Kung totoo man po ito, mga kabida, ang tanong, bakit ngayon lang po lumabas, mga kabida? At saka pangalawa, imposible po na hindi po ma-detect, ni Vice President Sara Duterte na may security aid po siya, na may record, mga kabida. Okay? Kaya nga itong paglabas ng isang Ramil Madriaga, questionably po, mga kabida, sa panahong ito. Kasi unang-una po, timely masyado doon ho sa pag-angat ho ng popularity po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Para bang ito po ay sinadya para lang po burahin ito kung si VP Sara, sa mundo ng politika, mga kabida. Okay? Para bang ito po ay dinesign, mga kabida, para lang po pabagsakin ito hong si Vice President Sara Duterte. Kung hindi man po siya nakuha dun ho sa confidential fund issue, okay? Kung hindi man po siya nakuha dun ho sa corruption issue, mga kabida, dito po, kino-connect po nila
ito hong si Vice President Sara Duterte, kung hindi man po sa Pogo, doon ho sa drug lord. Imposible po yun eh. Kasi unang-una po, kilalang kilala po ang mga Duterte po mga kabida na lumalaban ho dito sa illegal na droga. No? Kaya nga nakulong eh. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lang dyan. Ano? Dahil kinalaban po niya ito hong mga drug lord, ano? Mga kabida. Mga drug personality po. Okay? Kaya nabuo yung drug war during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Tapos ganun, hahayaan na lang po ng mga Duterte na sila po ay suportado ng mga drug lord. Okay? At maging ito hong Pogo operators po, ano, mga kabida. Kaya ang dami hong ayaw maniwala ho dito sa expose na ito, no, mga kabida. Maging ito hong si Colonel Dante La Chica po, ano, mga kabida, na binanggit po ni Madriaga dun ho sa kanyang affidavit, ano, na siya daw yung nag-rekomenda, ano, na maging aide or chief po ng Vice Presidential Protection Group, ano, mga kabida, naglabas na rin ng kanyang pahayag. At dinideny po niya ito hong expose po, ano, ni Madriaga, mga kabida, ano. Kaya nga, ang question ho dito, sino ba talaga ito hong si Madriaga, ano, mga kabida? Bakit bigla ko siyang lumitaw at nag-akusa, ano, kay Vice President Sara Duterte? Sino yung kanyang handler? Yun yung malaking tanong po doon, ano? Okay? May nabalitaan po tayo, ano, na meron daw isang mambabatas na pumunta daw sa Bilibid. Ewan ko kung ito ba yung kinausap po niya, mga kabida, ano? Basta meron daw isang mambabatas na nagpunta sa Bilibid Prison at may nakausap daw na isang bilanggo. Nako po, ano na naman po ito, ano, mga kabida, isang palabas na naman po ito, mga kabida, para lang sirain po ito si Vice President Sara Duterte, ano po, no? Ito, malinaw po na frustrated po yung mga tao o grupo po na nasa likod nitong si Madriaga po, ano, mga kabida. Okay? Ito, parang nauubusan na po sila ng oras po, ano, para lang po patumbahin po nila itong Vice Presidente, ano. Kasi po, nalalapit na po ang 2028 presidential elections, mga kabida. Okay? At malinaw po na gagawin po ang lahat para lang po hindi ho makaupo ito hong si VP Sara bilang Pangulo po ng Pilipinas. Kasi malinaw naman po, mga kabida, ano, na runaway winner po ito hong si Vice President Sara Duterte by 2028. Kaya by hook or by crook, ano, gagawin po nilang lahat, ano, para po hindi maging Pangulo ito hong si Vice President Sara Duterte. Gaya ng sinabi ko noon, ano, mga kabida, sa previous vlog ko, meron pong tatlong senaryo para pigilan ito hong si Vice President Sara Duterte na maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Ano po itong tatlong mga senaryo na ito? Unang-una po, i-impeach po ang Vice Presidente po ng Pilipinas, mga kabida, at posibleng mangyayari po yan, ano? Sa Pebrero 2026. Okay? Pangalawa po, kasuhan po ng plunder ito hong si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan po dun ho sa issue po ng confidential funds, ano, mga kabida, kahit na po naglabas na po ng pahayag po ang Commission on Audit, ano, na wala hong problema dun ho sa confidential funds po ni VP Sara, ano, mga kabida. Yung pangatlo po, ito yung pinakamatindi, ano, mga kabida. Patayin ito hong si VP Sara po. Okay? So, yung tatlong mga senaryo na yon, yun yung posibleng maka-discarril, ano, mga kabida, doon ho sa plano ho na tumakbo itong si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo po ng Pilipinas. At mind you guys, no, hindi po ito imposible, ano, kasi po ang projection po ngayon, kung matutuloy man po na tumakbo itong si Vice President Sara Duterte, siguradong runaway winner po ito, mga kabida, by 2028, ano? Wala hong makakapigil po dito, ano, mga kabida. Unless ma-execute itong isa sa mga tatlong senaryo na binanggit ko po, mga kabida, no? Okay? Kaya nga ngayon, gagawin talaga ang lahat ng mga detractors ni VP Sara, mga kabida,
para lang po hindi ho matuloy ang kanya hong pagiging presidente po ng Pilipinas, ano? Kasi the moment na mangyari po yon, mga kabida, maging Pangulo po si VP Sara, ito hong mga taong gumagambala po, mga kabida, sa buhay po ng mga Duterte, siguradong pupulutin talaga ito, ano, sa kangkungan. Okay? Ito hong mga taong ito, mga kabida. Kaya, since nasa posisyon ito hong mga taong ito, gagawin talaga nila yung lahat. Kahit ano-ano na lang po, mga kabida, ang iakusa po laban sa Vice Presidente po ng Pilipinas, ano? Kasi hindi ho nila kayang gibain po si VP Sara sa pamamagitan po ng corruption issue, confidential funds, ano, mga kabida. Okay? Kaya ito, they are resorting to implicate the Vice President, mga kabida, sa issue po ng illegal drugs, pogo. Diba? Nakakatawa talaga. Nakakatawa, no? At saka, wala pong maniniwala po dyan, ano? Na si Vice President Sara Duterte ay suportado po ng mga drug lords. Okay? Tsaka ng pogo operators, ano? Mga kabida. Imposible po yon. Although hanggang ngayon, wala pa pong inalabas na statement ito kung si VP Sara, mga kabida. Antayin po natin ang magiging pahayag ng Vice Presidente. I'm sure, pasabog ito, ano, laban dito sa expose na inilabas po ni Mr. Ramil Madriaga laban sa kanya, mga kabida, no? So, yun lang po, para po sa inyong opinion at pananaw, ano, naniniwala ho ba kayo, ano, na totoo yung kwento ni Mr. Ramil Madriaga, mga kabida? Suportado ba talaga ito kung si VP Sara ng mga drug lords at pogo operators? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.